Okay, thank you so much. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon for this great privilege to be here this morning para maging bahagi po ng isang dakilang gawain. Actually po, tinatawag natin itong Missions Conference, and we are very happy because the missionaries who are present today, they are actually an encouragement to us in the ministry, lalo na sa mga churches na katulad namin. In fact, gusto kong sabihin na ito po ang naging leading at touch ng Panginoon sa puso ko na lahat ng mga missionaries na pupunta sa foreign land, hindi pa kayo pumapasyal sa amin, ang pagkilos na ng Panginoon, ite-take namin kayo as our missionaries. So, Pastor M, yung lahat po ng mga missionaries na papunta sa foreign land, na umattend po dito sa inyong conference. So, ako po ay nagpapasya na sila po ibibilang namin sa mga missionaries namin. Sa Living Water Baptist Church, all of you. And given a chance na nakakapunta po kayo doon, welcome kayo. Kaya lang understand that the schedule, marami po yan, sunod-sunod po yan. So, pero natutuwa ako. Sino ba naman ang hindi makikilos? Imagine nyo sa init dito sa atin. Dati pala, puti po siya, di po ba? Eh, ngayon po, ganyan na po yung kulay niya. Kaya abangan natin si Missionary Ponce, tingnan nyo si Missionary Ponce ngayon. Maybe one day. So, it is really great and wonderful how the hands of God is really working in a miraculous way because we have an idea about doon sa kanilang country, but we praise the Lord for the power of His Word. Kaya salamat po, salamat. At single. So, ibig sabihin, kung kapag-aasawa siya from here, napakagandang bagay po niyan, di po ba? So, dahil siya po sa Congo, ang mapapangasawa niya, itatawagin natin Congo girl. Okay? Congo girl. Yan po yung mapapangasawa po ni Missionary Leng. Ano po? So, again, that is serious that all of you, we will take you as our missionary also. Marami po kaming nasusuportahan. Pero talagang malakas ang pagkilos ng Panginoon since nung pong mga narinig ko pong testimony ng mga missionaries at yung spirit po talaga gumawa po sa akin. Kaya ngayon po, yun po ang decision ng inyong pong lingkod na sa Church ng Living Water, ipapasok po kayo as missionaries. Okay? To all our visitors this morning, especially sa mga parents, kayo po ay mapalad sapagkat marami pong eskwelahan na po pwede nyo pong pagdalan sa inyong anak. Pero isang dakilang bagay na ang eskwelahan na napuntahan nyo po ay hindi lamang may pagpapahalaga sa usapang academics. Okay? I mean, sa secular knowledge. It is great and wonderful na alam po ninyo na ang anak ninyo ay meron pong masasabi nating godly influence dahil dinala nyo po sila sa Christian school. Kaya malaking blessing yan. Tapos, may offer pa na 25%. Di po ba? At sa mga bago yata, yung i-extend pa po yung kanila pong masasabi nating offer na yan. So, napaka-generous ng church na ito. No wonder kung bakit sila pinagkatiwalaan ng Panginoon ng hindi basta-basta building, ng hindi basta-basta chapel, kundi isang gawain na kung saan kikilalanin talaga ang kadakilaan ng Diyos. Now, it is always good to be reminded, folks, especially the parents and the visitors, na ang inyo pong kinalalagyan ngayon ay hindi po kalipunan na nagtatambana ng kahit anong religion. So, it should be cleared out, I will clear out sa bawat isa po sa atin na ang usapan po ng ating pong pagtitipon dito ay hindi po usapang relihiyon. Ito po ay usapang bukas na pag-aaral ng salita ng Diyos because we believe na ang Bible po, Word of God, and the Lord Jesus Christ Himself ang nag-quote mula rin po sa Scripture that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Para balansin po ang buhay natin, may pagkatawan, pero huwag niyo pong kakalimutan yung pang-espiritual. Kasi yung pagkatawan, pansamantala po yan. Yung pang-espiritual, yan po ang pang-eternal.
That is why we should appreciate gathering like this, because our main concern is to share a very important message, and I am telling you, napakahalagang mensahe po talaga nito. This time, dadako na po tayo sa paborito po ng church na ito. Alam niyo kung ano po yun? Pakikinig ng salita ng Diyos. May I request everyone to please open your Bible in the book of John. John chapter 3 po ang ating pong magiging teksto para sa mensahe. At sa pagbibigay po ng galang, sa pagbasa po ng salita ng Diyos, may I request everyone to please rise. Tumayo po tayong lahat. Buksan niyo po John sa aklat ni John, at John tayo mag-aaral ngayon. Okay, gusto ko lang pong itanong, nandyan po ba kayo? Okay, John chapter 3, beginning verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Ngayon po, ang ating pagtitipon ay ang patungkol sa misyon. Kaya naman ang tatalakayin po natin, our great motivations. Ano po yung mga motivations natin sa usapan ng misyon? Para sa gabay ng Diyos, samahan po ninyo ako sa panalangin. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this very beautiful day. Thank you for allowing us to gather together to hear the precious words. I pray, Father, that you will empower your humble servant. May you enlighten our minds, O God, and may we realize the importance of your salvation. I pray that you will fill with your Holy Spirit. Guide me, O God, and please, bigyan mo po kami ng puso na may mataas na paggalang sa iyong banal na salita, at nawadakin ng Diyos. Huwag namin payagan na kami po ay hindi po magkaroon ng malinaw na kaunawaan sa mensahe na nais mong iparating sa amin. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Higit lalong salamat po sa presensya madakil ng Diyos na alam po namin nasa kalagitnaan po namin ngayong sandaling ito. Again, I would like to commit to you everything, maging ang aking pong pangaral dakil ng Diyos. Nawa ang maramdaman ng bawat isa ay ang iyong pag-ibig. Nawa ang maramdaman ng bawat isa ay ang pagmamalasakit na nais mo po na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan na siya rin namang sentro ng usapan sa Missions Conference na ito. Again, we praise you, Lord. We thank you for everything. Lahat ng ito ay aming pong katalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibinawisitin. Una po tayo. So, pag pinag-usapan po natin yung motivations, ito po yung mga matitibay na dahilan. Yung bang nagbibigay sa atin ng urgency kung bakit natin gagawin ang isang bagay. Now, just for you to have an idea, ang Missions Conference na ito ay sa kagustuhan po nating magbigay liwanag sa mga tao na sa usapang Kristiyano, meron pong misyon na dapat gampanan. Pagka pinag-usapan naman natin ang misyon, ito po ay ang kadahilanan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus. Kung bakit ang Ama ibinigay ang kanyang buntong na anak. At yan po'y maliwanag sa teksto natin. John 3:16. Hindi po ba ang sabi ng verse number 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang linaw-linaw po ng talata na dahil po sa hindi masukat, hindi matatapatan, at hindi malirip at maunawa ang pag-ibig ng Diyos, pinatunayan po ito na ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak. Mga kapatid, sa Biblia po, ang itinuturo, isa lang ang anak ng Diyos. Tayo po lahat, nilalang ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos, si Jesu Cristo lamang po. But the good thing about the good news, mga kapatid, ako at ikaw, bagamat hindi anak ng Diyos, mayroong
pagkakataon na ibilang at bigyan ng karapatang maging anak niya, at ito nga po ay sa paraan ng ating pong pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Malinaw po yan sa John 1:12. Paki-plus po sa screen para mabasa ng lahat. Ang sabi po ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa Tagalog na sabi po, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa magkakabit bagay, yung nanampalataya sa Kanyang pangalan. Iugnay po natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man, yun po ang kagandahan sa Diyos. Bata, matanda, kaya kahit mga bata, binibigyan natin ng importansya sa gawain katulad dito. Mahirap, mayaman, ano man ang katatayuan sa buhay, napakatamis marinig na ang sabi po ng Biblia, upang ang sino man na sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang usapang misyon po ay ang pagsusuko ng Ama ng Kanyang kaisa-isang anak upang ang tao po ay magkamit ng buhay na walang hanggan, magkamit ng kaligtasan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, I am not here to introduce any religion to you. I am here to preach to you the message of love, the message of hope, and that is the message of God's salvation. Amen? Luke 19:10. Pwede pong, kapag ka sinasabi ko yung talata, paki-plus po natin sa screen para makita po ng lahat. Sa Luke chapter 19 and verse number 10, ang sabi po riyan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao, wika, ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino po ba'y nawawala? Ibig sabihin nyo naligaw. At nilinaw ng Bible, yan ang katayuan ng tao. Isaiah chapter 53 and verse number 6. Isaiah chapter 53 and verse number 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Again, sa salin po sa Tagalog, tayo ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo bawat isa ay pumunta sa kanya-kanyang sariling daan at ipinasa ng Diyos ang kasalanan nating lahat. Ang ibig sabihin ng nawawala, yun po yung tinutukoy na naligaw. At yun po ang katayuan natin bilang tao. Ang katibayan po niyan, hindi ba confuse ang tao? Yan po ang sagot sa tanong na bakit pa maraming religion. Kasi po iniisip ng tao na ang religion ang paraan, kaya kanya-kanyang religion, kanya-kanyang paraan. Pero sa Biblia po ang turo, hindi iba-iba ang daan. Hindi marami ang daan. Ang turo ng Bible, John 14:6. John chapter 14 and verse number 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Ang sabi po ng Bible, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan. Hindi niya sinabing kami ang daan. Hindi niya sinabing iba-iba ang daan. Hindi niya sinabing marami ang daan. Malinaw ang sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparong sa Ama kundi sa pamagitan ko. Bakit sinasabi ni Jesus na siya ang way? Because men are departed. Bakit sinasabi ni Jesus na siya ang truth? Because men are deceived. Bakit sinasabi ni Jesus na siya ang buhay? Because men are dead. Yun po ang totoong mensahe ng salita ng Diyos. That is the reason why I would like to emphasize to every one of you that you are here today, not for any reason. We are here today because this is the appointed time of God for you. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman, again, matamis para sa akin na sinasabi po ng Biblia na sinuman, walang pinipiling tao, sinuman na sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kahit nung nandito kayo sa Batangas City Christ Baptist Church, ang Baptist, hindi po yan ang makapagliligtas sa inyo. Amen? Sinisigaw natin na ang salvation po ay hindi sa pagiging Baptist. Ang salvation po ay sa pamagitan ng pagkilala sa 100
ibinigay sa bawat isa sa atin. At malinaw po ang sinasabi niyan, maging ng mga pangangaral ng apostol. Sa usapang kaligtasan, ano po ba ang aral ng Biblia? Ano po ba ang aral ng Diyos? Ano po ba ang aral ng mga apostol? Acts chapter 4 and verse number 12. Acts chapter 4, verse number 12. Nakakasunod po ba yung ating mga verses? So the reason why, hinihiling ko pong i-flash, kasi baka mamaya salita po ako ng salita, ang akalain po ng ilan, mensahe ko lang po yan. I want all of you to see with your own eyes na salita po ng Diyos yan. Acts 4:12. Alam niyo po kung ano yan? Pangangaral po ni Apostol Pedro. Okay? Kilala niyo naman si Apostol Pedro. Siya yung pinagbilinan ng Panginoon. Na sabi niya, I say unto thee the tower Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang susi. Anong susi po yun? Literal key? No! Susi na kaharian sa pamagitan ng kanyang pangangaral. At ano po ang aral ni Peter? Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Tagalogin natin muli. Ano po ang sabi? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kung walang ibang pangalan, may isang pangalan, may natatanging pangalan. At ano po ang pangalan na yan? At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. I am telling you this morning, ano man ang pinihiyong kinabibilangan natin, isang malakas na sigaw ng mensahe ng salita ng Diyos na kung pag-uusapan kaligtasan, ang kaligtasan na hindi sa kahit anong relihiyon, ang kaligtasan na hindi sa magagawa ng tao, ang kaligtasan na hindi sa kanino mang tao, ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. At yan po ang dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ako at ikaw ay magkamit ng kaligtasan. Amen? 3 things I would like all of you to see and understand sa message natin. Ito po ang motivasyon kung bakit may mission. Number 1, the damnation of sinners. Yung pong condemnation, yung pong kapahamakan. Yes, it is very important for us to really see and understand that in the teaching of God's Word, we are all sinners. Pag sinabi po natin lahat, tanong ko po, pag sinabi bang lahat, kasama ko? Diba? Pagka sinabi po bang lahat, kasama po ba ako sa lahat? Ang tanong ko po, kung kasama ko, kasama rin po ba kayo? Pag sinabing lahat, lahat, walang hindi kasama. Ano po ba ang idinidiin mo na sinasabing lahat? Lahat daw po ng tao makasalanan. Romans 3:23, please. Romans 3:23. Ang sabi po dyan, for all have sinned and come short of the glory of God. Ako'y makasalanan, ikaw ay makasalanan, lahat ng tao ay makasalanan. Saan nagmula? Mula kay Adam. Romans 5:12, please. Romans chapter 5 and verse number 12. Siguro po kung observant kayo, mapapansin niyo po na lahat ng ating pinag-uusapan dito ay meron pong talata na kung saan yun naman po ang dahilan kung bakit sinasabi namin na ang church na ito is a Bible-believing church. A Bible-preaching church. Ito ang kailangan natin. Yung salita ng Diyos, hindi opinion ko, hindi kuro-kuro ko, hindi yung tradisyon ko, hindi yung salit-saling paniniwala. Ang kailangan po natin, yung turo ng Biblia. At ang sabi po ng Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and then by sin, so then death was upon all men, for that all have sinned. At kung paano wika sa pamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. And going back to our text, hindi ba ang malinaw? Kaya pumunta si Jesu Cristo sa lupa para iligtas tayo, hindi para ikundi na tayo. Pero ano po ang sabi? He that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already, sapagkat hindi siya nanampalataya sa anak ng Diyos. I am telling you this morning, ang kapahamakan ang tiyak sa tao. Pero alam niyo po ang matamis na katotohanan. Alam niyo po ba kung inyong daramahin ang puso ng Diyos? Bagamat ako at ikaw ay makasalanan, ang pahayag ng Diyos sa kanyang salita, hindi niya gusto na ang sino man ay mapahamak. Yes, ako'y makasalanan.
katotohanan, lahat tayo makasalanan, at dahil lahat tayo makasalanan, pupunta tayo sa impyerno. May damnation po, mga kapatid, may kapahamakan, and that is the reason why iniwan ng Panginoong Jesus ang kaluwalhatian sa kalangitan. Bumaba po siya sa lupa sapagkat ang tao po'y nasa kahatulan, ang tao po'y tiyak na mapapahamak. And you know what? Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 and verse number 9. Ikalawang sulat ni Apostol Pedro, kabanatang 3 at talatang 9. Ang sabi po niya, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Listen, ang sabi niya, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Isang napakagandang balita na kung saan ang pahayag ng Diyos sa panulat ni Apostol Pedro, hindi raw po ibig ng Diyos. Ayaw daw po ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ang nais daw po niya, ang tao ay magsisi. Amen? It is good to realize that. Na dahil sinner ako, sa impyerno ko dapat pumunta. At doon talaga ako pupunta. But I praise God. September 7, 1984, may narinig akong pangangaral na mahal ako ng Diyos, na ayaw niya akong pumunta sa impyerno. At ang kaparaanan, para hindi ako pumunta sa impyerno, kilalanin ko siya, manampalataya ako sa Kanya. Kaya September 7, 1984, I decided to open my heart to Jesus. And I accepted Him as my Savior. And starting then, pinanghawakan ko kanyang pangako, at ang sabi niya, sino ba na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay mula niya. Kaya sana buksan po natin sa kaisipan natin ngayon na hindi po talaga kayo ino-operan ng religion. Ang ino-offer sa atin ay ang offer ng Diyos na salvation. Dahil mapapahamak ang tao, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pedro, ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya ang sabi niya, ang Diyos ay hindi mapagpalibang sa kanyang mga pangako na kagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapaghinuhudwi ka sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ngayong umagang ito, bagamat ako at ikaw, dahil sa ating makasalanang kalagayan, kapahamakan ang nararapat sa atin, and because of that damnation, it is good na may mission na ipinapangaral na mahal tayo ng Diyos at ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. And I'm telling you this morning, the only way for you to escape hell, for you to escape that condemnation and damnation, ang sabi ko ng Bible, manampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Hindi ko kayo pinasasapi sa samahan. Ang sinasabi ko sa inyo, tayo'y manampalataya sa Panginoong Jesus. Meron po akong laging biro. Ang sabi ko po, kahit lahat ng religion, sabihan mo. At baliktarin natin, sabihan mo o sabihan ka, di ba? Kahit lahat ng relihiyon, kapatid, tatandaan niyo po ito, na si Jesus Christ nagpunta sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Tingnan niyo po si Apostol Pablo, na isang taong napaka-religyoso. A very religious man. But he emphasized this very truth. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. Tingnan niyo po, puro talata po ng Biblia yan. 1 Timothy chapter 1, verses 12 hanggang 15. Ang sabi po niya, okay, maliwanag, and I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. And then, verse 13, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And then he emphasized in verse number 14, nakakasunod po kayo? Sa verse 14, ang sabi po niya, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 15, this is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Alam niyo sabi niya, of whom I am chief. Pag inaral niyo po si Pablo, dahil sa pagiging devoto at panatiko sa relihiyon, pumupuksa pa yan ng mga mangangaral. Nagpapapatay pa po yan ng mga nagdadala ng aral laban sa kanyang religion.
At ang isa sa example, si Stephen. Diba? Sa Acts chapter 7 hanggang chapter 9, makikita niyo yung storya po doon na talagang matindi ang persecution sa mga Kristiyano, ng mga reliyoso, at isa na dyan si Apostol Pablo. And you know what? On the road of Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, di ba, may biglang liwanag. Sa Acts chapter 9, may liwanag na tumanglaw sa kanya, na may kasabay na tinig, na nagsasabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? And then tinanong niya, who art thou, Lord? And then Jesus introduced himself to him. I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Kaya ang tanong niya, Lord, what wilt thou have me to do? And then the Apostle Paul understand na ang kalooban ng Diyos, siya ay maligtas. Maring ito po ay hindi katanggap-tanggap sa marami. Pero ang pagtanggi at pagtanggap natin hindi magpapabago sa katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo lang. At kaya po may missions conference na katulad nito because of the damnation of sinners. Ikalawa, the death of the Savior. Bakit po delikado pala doon sa Africa? Bakit delikado pala doon sa mga lugar na kung saan hindi open para sa gospel? Pero bakit ang mga misyonary pumupunta pa roon? Hindi ba delikado buhay nila? Hindi ba maaaring ikamatay nila yun? Gusto ko'y balita sa inyo na sa usapang misyon, meron po talaga na intentionally and willingly and with all his heart, he offered his life. At sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay siya para sa atin. Romans chapter 5 verse number 8. Romans chapter 5 and verse number 8. Ang sabi po, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kaibigan, pag-isipan lang po natin, hindi po ba napakasakit sa Panginoong Jesus na mula doon sa langit, na siya po'y ninulwalhati, na siya po'y sinasamba, iniwanan po niya yung trono niya. Iniwanan niya yung kalwalhatian, mga kapatid. Para mas malinaw po sa inyo, Philippians chapter 2, please. Philippians chapter 2. Ito po ay turo ni Apostol Pablo sa verse number 5. Simula po verse number 5. Sundan po ninyo. Hindi ba ang sabi po ni Apostol Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita niyo po, Diyos siya, niluluwalhati siya, nagkatawang tao siya, nanaog siya sa lupa, para po ibuwis ang kanyang buhay, para mamatay para sa sangkatauhan. Mga kapatid, kaya napakahalaga ng misyon, sapagkat yan po ay pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoon. And here is my point. Hindi ba ang sakit na kaya naparito si Jesus? Nagbuwis ng buhay para kilalanin mo na siya ang iyong kailangan. Pero bakit may mga tao po na parang ang tingin niya, relihiyon, ang kailangan niya? Yun ang makapagliligtas sa kanya. Mga taong willing makipagtalo, willing makipagdebate, willing makipagsakitan, willing na makipag-usikan dahil sa usapang relihiyon. Napakasakit po niyan. Why? Because if religion can save us, there is no reason for Christ to die on the cross. Pwede naman pala tayo maligtas sa relihiyon. Bakit pa siya bumaba? Bakit pa siya nagpakasakit? Bakit pa siya nagpakahirap? Kung pwede naman pala maligtas sa sarili kong paraan. Kung pwede naman pala maligtas sa pamagitan ng religion. Mga kapatid, the reason why Jesus Christ came, the reason why Jesus gave His life, because no one can save. Wala pong makapagliligtas ng ating sarili. Lahat tayo, kailangan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Ha? Yung kanyang kamatayan, alam niyo ang tawag doon, vicarious death. Substitutionary death po yan.
Diba? And that debt is valuable debt. Kasi kailangan may magbayad. Eh kung wala pong pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Mga kapatid, ang kailangan pong dugo na maghuhugas sa kasalanan natin, yung dalisay at puro at malinis na dugo. Wala pong dugo ng tayo pwedeng makapaglinis. Alam niyo kung bakit? Kahit lahat ng dugo ko, bagamat kung titignan niyo ako, parang wala na akong dugo, ano? Pero kahit lahat ng dugo ko, ibuhos po mga kapatid, ang lalabas sa akin, dugo ng makasalanan. Simple logic po ito. Kung ang purpose nyo, linisin o maglinis, hindi kayo gagamit ng panghugas na marumi. So kahit to ako'y magpakasakit, sugatan ko sarili ko, magpabago ako sa krus, patigis ako ng dugo, ang lalabas sa akin, dugong marumi, kasi dugong makasalanan. Only the blood of Jesus Christ. Yun lang po ang kapaglilinis. Bakit? Eh siya po yung dugong walang sala eh. Kasi hindi naman po siya bunga ng sexual intercourse ni Joseph at Mary. Siya po'y conceived by the Holy Ghost. Yung manifestation niya in the flesh, sapagkat kailangan meron pong magbuwis ng buhay, magtigis ng dugo, for without shedding of blood is no remission. And praise God, Jesus shed His blood upang ako at ikaw ay malinis sa ating kasalanan. Amen? Remember the message of John the Baptist? Hindi po ba tinuro ni John the Baptist si Jesus Christ? Kasi siya po yung forerunner eh. Siya po yung naghanda ng daan ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang sabi niya, behold the Lamb of God. Anong sabi? Which taketh away the sins of the world. Ano din? Sa usapang misyon, ang motivation natin is the damnation of sinners. Ang motivation natin is the death of the Savior. Yung kamatayan ng ating Panginoon. Nagbuwis siya ng buhay. Pahalagahan mo naman. Nagbuwis siya ng buhay. Kilalanin mo naman. At ang pinakamainam na magagawa po natin sa dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, ating pong kilalanin ang kanyang ginawa, kaya kailangan po ang bawat isa, panampalatayanan po natin siya bilang tagapagligtas. Amen? May pagtatalo ba doon? Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, if you want to make sure of your salvation, to secure your salvation, Jesus is the answer. Because Jesus is the only way. John 14:6. Jesus is the only mediator. 1 Timothy chapter 2 verse number 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. And again, the only name given under heaven for our salvation. Acts chapter 4 verse number 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. I am telling you this morning, the reason why you are here, because God would like you to hear this very important message. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, matiyak natin ang ating kaligtasan. At para tayo makatiyak ng kaligtasan, panahon na para kilalanin natin na siya lang ang dapat nating panampalatayanan. Amen? That's Bible. That's the Word of God. Yun ang kumpiyansa ko. Kaya kapag po ngayon, may nagtatanong sa akin, ba't ba ganyan ang paniniwala mo? Kasi ganyan ang paniniwala ng nanay ko eh. Ba't ganyan ang paniniwala ng nanay mo? Kasi ganyan ang paniniwala ng nanay ko eh. Hanggang sa uungkatin mo yan. Okay? Kasi, sa madaling salita, kasi dito na ako nagising. Kaya kung ano yung kinagisnan ko, doon na lang ako. Para saan pa yung Bible kung ganyan ang katwiran natin? Hindi po masarap na pag tinanong ka, bakit ka naniniwala na si Jesus na tagapagligtas? Hindi dahil sinabi ng nanay ko, hindi dahil sinabi ng nanay ko, hindi sinabi ng nanay ko, o ng mga ninuno ko. Kaya ako naniniwala na ako'y ligtas dahil sa Panginoong Jesus, kasi yan po ang sabi ng Bible, na kung sino man ang sa kanya sumampalataya, ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay walang gana. Amen po ba? Yan po ang turo ng salita ng Diyos. And then, bakit may missions conference na ganito? Anong motivation natin? Number 1, the damnation of sinners. Number 2, the death of the Savior. Number 3, the death of the saints. Kung totoong ligtas tayo, meron tayong pananagutan. Yung debt natin dito, utang. Yung utang na pinag-uusapan natin dito, hindi pera. Ako po ay iniligtas ng Panginoon. Na-realize ko, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko.
Kaya nga sabi ko po, praise God, because one day, somebody shared to me the gospel, the message of salvation. Alam niyo po ba, nung may nagwi-witness sa akin, kinukwento ko kay Pastor M, si Deep Tinker, yung nag-share sa akin, nung salvation. Alam niyo po ba, matapos niya ipakita sa akin, alam mo, sabi kasi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Romans 3:10, Romans 3:23. At ang kapayaran ng kasalanan, kamatayan, Romans 6:23. Kaya kung hindi tayo mananampalataya, sa impyerno tayo pupunta. Pero ayaw ng Panginoon na pumunta tayo sa impyerno, 2 Peter 3:9. Ang gagawin mo, kailangan panampalatayanan mo siya, John 3:16. At ang sabi, para maging anak ka niya, John 1:12, tanggapin mo siya. Kaya September 7, 1984, nung i-share sa akin yan, sabi niya, o sige, kung gusto mo siyang tanggapin, manalangin tayo. Diba? Hawakan mo kamay ko. Diba? Tapos manalangin ka ng ganito. Alam niyo po ba, kahit ang linaw-linaw nung sinabi niya sa akin, nung nagpe-pray siya, na sumunod daw ako sa prayer, alam niyo po bang siya habang nakayo at kapit na ganyan, tinitingnan ko siya. Kasi iisip ko, baka hihipnotismohin ako dito. Siyempre, maintindihan nyo naman, hindi familiar sa akin yung gano'n First time na may nag-share sa akin. Alam niyo po, habang nagpe-pray siya, sabi niya, Panginoon, ako nakadilat lang ako. Pero sumusunod ako sa kanya. Sabi niya, Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. At alam ko po na ako'y mapapahama. Sumusunod ako sa kanya, pero nakadilat ako. Hanggang matapos nakita ko, sincere naman siya. Pero kaya ako nakadilat, kasi nga bilang typical, na hindi familiar sa ganung setup, iniisip ko baka may gagawin sa akin to. Yumupo kami, pipikit. Baka mga biglang mag-inyo to at kung ano yung gagawin sa akin. Okay? You know, when I realized, ang lakas ng conviction ng Holy Spirit. After that situation, alam niyo po, kung ano yung sinabi niya sa prayer, the same concept and the same date. Because nakita ko, sincero naman siya. Kala ko, anong gagawin nito sa akin? The same date, September 7, 1984, tumawag ako sa Diyos. Kinilala ko, makasalanan ako. Inamin ko sa Kanya, hindi ko kaya maligtas ang sarili ko. At naniniwala ako na siya lang talaga ang kailangan ko para ako maligtas. I accepted Jesus by faith. Hindi by feelings, ha? Hindi yung, ayun na, pumapasok na siya, ayun na, tapos hihimatay na ako. Hindi ganoon. Diba? Kasi ang pangako niya, pag pumasok siya sa akin, buhay na walang hanggan. Ba't ako hihimatayin? Ano? Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, at kahit walang ganyan, naniniwala ako na dahil sincero ko siyang tinanggap, naniniwala ako na sa pamagitan ng Banal na Espiritu, nanahan siya sa akin. Ako'y ligtas, hindi dahil sa ginawa ko. Ako'y ligtas dahil sa ginawa ni Jesus para sa akin. Anong pagdidibadihan natin doon? Anong pagtatalunan natin doon? Hindi ko naman sinasabi sa inyo, para masave kayo, magpamimber kayo. Hindi yun. Kasi pag yun ang tinuro ko, mali na ako. Kasi hindi yun ang turo ng Bible Ang turo ng Bible, para masave tayo, tanggapin natin siya. Amen? Tanggapin natin siya. Gusto ko kayo po pumasa. Balikan natin ang John 1:12. John 1:12. Tingnan niyo po. Diba? Ang sabi po ng John 1:12. Ready? Ang tagal niya. Ayun. Okay. Ready? Begin. Okay? But as many, may limit ba? But as many as receive Him, may pinipili ba? Ha? Datapot ang lahat. Diba? But as many as receive Him, anong sabi? To them give me power to become? Kung anak na pala ng Diyos ang lahat ng tao, bakit bibigyan pa ng karapatang maging anak niya? Kasi nga po ang tama, si Jesus lang anak ng Diyos. Pero pag ako at ikaw nanampalataya, ang ganda ng sinabi, bibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino po yun? Sa makatwid bagay sa kanilang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, mga kaibigan, ito na yung time na malinaw sa iyo. Kailangan mo talaga siyang tanggapin. By faith as your Savior. Hindi kita panginginikin, kundi maging totoo ka lang. Natatanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Ngayon, mula noong September 7, dahil pinangahawakan ko yung salita ng Diyos,
Kumbaga mga kapatid, di ba tayo, para, ano pa tunay mo na anak ka talaga? Aba tayo po, meron tayong legal adoption paper. Amen? At ang legal adoption paper natin, pag totoo tumangkot kanya, ito, sabi ng Biblia, pag tinanggap ko siya, bibigyan ako ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya alam ko, nung tinanggap ko siya, ipinilang na niya ako, na anak niya ako, at dahil anak niya ako, alam ko, anumang oras ako mamatay, kasama ko siya sa langit. Amen? Kasi po, ang ibinigay niya, buhay na walang hanggan. Mamamatay ka pa rin physically, pero katulad ni Pablo, ang sabi niya, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Now, idinidiin ko sa iyo yan, kung ligtas ka na, bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord? Total, sa langit ka pupunta. Bakit hindi pa kinuha ka niya? Kasi nga, may pananagutan tayo. Na dahil naligtas tayo, na dahil naging anak na tayo, na dahil tayo nanampalataya sa Kanya, Romans chapter 1, please. Romans chapter 1 and verse number 14. Tingnan niyo po ang sabi ni Paul, I am debtor, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Kaya sabi niya sa verse 15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen? Kung totoong save ka, may utang ka. Ang ibig sabihin, may pananagutan ka. So ako at ikaw ay may pananagutan. At ngayon po, kaya ako nangangaral ng ganito, dahil ito po'y pananagutan ko sa lahat sa inyo. Kailangan maibigay ko sa inyo ang mensahe na iniutos ng Diyos na ipalaganap. Go and preach the gospel to every creature. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan ang rason kung bakit itong mga kalalakihan ito, hindi lamang po sila'y ligtas, kundi inaangkin nila na kumilos ang Panginoon sa kanila, kaya kinalimutan ang kanilang pangsariling ambisyon at sinunod ang tawag ng Diyos. Just try to imagine, pupunta po ang mga misyonary ito sa lugar na hindi nila lugar, sa mga tao na hindi nila kalahi. Why? Sapagkat ang sabi ng Bible, pag ikaw ay Kristiyano, may pananagutan tayo sa lahat ng tao. Amen? Kaya mga kapatid, especially to all parents, maybe you're asking, bakit kailangan pa tayong imbitahan? Bakit kailangan pa tayong dumalo? Sapagkat ang school na pinag-enrollan niyo po sa anak ninyo ay kumikilala ng kanilang pananagutan na lahat ng tao na dadaan sa kanilang buhay ay kailangan marinig ang mensahe na ipinalalaganap ng Panginoon. Yan po ay ang mensahe ng kaligtasan. Amen? Ano po ang ibang motibo? Wala. Walang ibang motivasyon. It is the debt that we want to pay, mga kapatid. Ito po yung utang na gusto namin bayaran. Tinanggap namin na walang bayad, ipinamamahagi namin walang bayad. Ako po ay naligtas sa ginawa ng Panginoong Jesus at ang kalooban niya sa akin, ibahagi ko po ang kaligtasan ito, ang mensahe ito sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, umaasa po ako na sa inyong obserbasyon, nakita niyo po na lahat ng akin pong ibinahagi sa inyo, hindi katang isip, hindi sariling paniniwala, kundi malinaw na turo ng salita ng Diyos. And I'm very happy to see all of you na talagang attentively nakikinig po sa mensahe. Pero sayang ang mensahe ito kung hindi po natin kikilalanin na bilang makasalanan, kailangan natin tanggapin si Kristo. Sana magkaroon din po ng September 7, 1984 na karanasan sa buhay niyo. Anong ibig sabihin? What is the date today? March 16, 2025. Sana yung September 7, 1984 ko, yung maging March 16, 2025 ninyo. Ano po yun? Yung bang talagang titiyakin mo na mananampalataya ka kay Jesus, hindi alam mo lang na tagapagligtas siya, kundi aariin mo siya bilang tagapagligtas. Sa paano paraan? Tatanggapin mo siya ng buong pananampalataya
bilang iyong tagapagligtas. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up please sa taas, dito po sa baba. Nakayo po at nakapikit ang bawat isa. Lahat po sa inyo, nakayuko po kayo, nakapikit po kayo. Kung habang nakikinig kayo, ang banal na Espiritu po ay gumawa sa inyong puso at maliwanag na maliwanag sa inyo ang aral ng salita ng Diyos, na kaya siya na parito, ang mission niya, hindi para magtayo ng iba't ibang religion. Kaya siya na parito upang iligtas ikaw at ako. Kaya siya na parito upang iligtas ang mga kasalanan. Ngayong umaga, marahil katulad ko, aminado ka, kasalanan ka din. Ibig sabihin, kailangan natin matiyak ang kaligtasan natin. If you want to receive Christ in your heart this morning, gusto mo siyang tanggapin ng buong pananampalataya, gusto mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas, marito bang itaas niyo yung kamay? Lahat ng gusto tumanggap sa Panginoon. Salamat po. Huwag niyo po ikahiya, itaas niyo lang po ang kamay ninyo. Hindi po nakakahiya na tatanggapin natin ang Panginoon Jesucristo na nagpumis ng buhay para sa atin. Sige po, just raise up your hand. Salamat po. Salamat po. Purihin po ang Panginoon sa inyong katapatan. Meron pa po ba? Nakita ko po kayo dyan sa itaas. Okay? So, ngayon po, mga kapatid, September 7, 1984, nung narinig ko po ang mensahe na yan, ako po'y nanalangin upang ang Panginoong Jesus ay aking tanggapin by faith. Not by feelings, by faith as my Savior. Lahat po nang nakataas ang kamay, alam ko po na ang Diyos ang kumikilo sa inyo. Hihilingin ko lang po na lapitan niyo po ako dito sa harap. Ipapanalangin ko po kayo. Lahat po kayo. Huwag po kayo mahiya. Nakakalungkot po kapag ikahihiya po natin ang pagtanggap sa Panginoon. Lahat po nang nakataas ang kamay, just come here. Dito po sa altar. Makiraan po kayo. Kung totoo po kayo, kung sincero po kayo, thank you po. Kayo po, dahil sa katapatan nyo, you raise up your hand because you want to receive Christ. Huwag niyo pong hayaang pakihinayangan nyo sa taling ito na dahil kinahiyaan nyo ang Panginoong Jesucristo, dapat maintindihan nyo po na siya ay dapat sa palatayanan. Dito po sa harap. Lahat po ng nagtaas na kamay. Alam po ng Diyos kung sino kayo, di po ba? Bilang nagtapat, wala akong pumilit sa inyo, itinaas nyo inyong kamay because the Holy Spirit is convicting you that you really need to accept Christ in your life, in your heart today. If God is talking to you, dyan po sa itaas, dyan na lamang po kayo sa may pinaka-grill natin. Pwede bang yung usher natin? Kasi gusto ko lang pong klarong-klaro na kayo po ay magabayan. At kanina binigyan ko na kayo ng idea na magiging pagtawag natin sa Diyos specifically para sa pagtanggap natin sa Kanya. Marahil yung ilan po sa sitwasyon nyo mahirap makalapit. Okay? Sige po, pakitaas ko na lang po ang inyong kamay. Lahat ng hindi po nakalapit ngayon, yung nasa harap, okay na po. Lahat ng hindi nakalapit, pero sa heart po ninyo, gusto niyo pong tanggapin si Jesus. Alam po ninyo na kagaya po makasalanan po tayo. Kahit kung hindi kayo nakalapit ngayon, kung sincero po kayo na gusto niyo tanggapin ang Panginoon, at 2025, March 16, ang magiging katakdaan ng inyong kaligtasan. Sumunod po kayo sa dalangin ito, Diyos po ang inyong tawagan. Gagabayan ko lang po kayo sa panalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Diyan po sa itaas, dito po sa baba, at doon sa mga hindi nakalapit, pero alam mo sa puso mo, gusto mo siyang tanggapin dahil maliwanag sa iyong mensahe. Sumunod ka ng mataimtim sa panalangin ito, Diyos ang iyong tawagan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa ating mga kasalanan. Ngayon sa daling ito, O Diyos, Ikaw po ay aking tinatanggap ng buong pananampalataya sa aking puso. Ako po'y nananampalataya sa iyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Ako po'y nananampalataya na ikaw ang tagapagligtas. Kaya tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa iyong sakripisyo. Salamat po sa pagbubuhos mo ng dugo. Inaari kita ngayon
bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa karapatan na mapabilang sa iyong mga anak. Salamat po sa kaligtasan, O Diyos. Buong pananampalataya, pinangahawakan ko po ang iyong pangako. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Tingnan po ninyo ang sabi ng Romans chapter 10. Romans chapter 10, beginning verse number 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yun po ang ginawa natin. Kaya ang sabi po sa 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kayo po mga nagsilapit, marahil hindi po kayo nakalapit, pero talagang mataimtim na nalangin kayo, tinanggap nyo siya. Tatandaan nyo po ito. Kung totoong tinanggap nyo siya, lalong totoo ang kaligtasang pangako ng Panginoon. Pero kung hindi tayo sincero, hindi rin po totoo sa atin ang kaligtasan. Kaya isang kagalakan po na ako'y nabigyan ng Diyos ng pagkakataon na mai-share po sa inyo ng maliwanag ang mensahe ng kanyang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. God bless you.